Siya ang pinakamapagbigay na babae sa bayang ito. Kahit na siya ay inabandona ng higit sa 100 lalaki, palagi niyang pinananatili ang isang maningning na mukha araw-araw. Hindi pa siya nag-asawa, hindi nanganak, ngunit isang ina na may anak na babae. Ang pangalan niya ay Nakuko. As the name suggests, matambok ang katawan niya. Siya ay masigasig, napakatapat din, ngunit napakadali niyang nagtitiwala sa mga tao. Iyon ay naging napakasama ng unang kalahati ng kanyang buhay. Sa edad na 18, nakilala niya ang kanyang unang pag-ibig sa isang bar. Ngunit ilang araw lamang matapos ang pag-iibigan ng dalawa, ang lalaki ay may utang na malaking halaga. Tapos walang balita, iniwan siya. Para mabayaran ang kanyang utang, nagtrabaho siya araw at gabi. Umabot ng halos 10 taon para mabayaran ang lahat ng utang. Sa edad na 28 lumipat siya sa ibang bayan. Nakipag-date siya sa isang waiter sa isang restaurant. Ang batang lalaki ay nag-claim na siya ay isang mahirap na estudyante at gumawa ng lahat ng uri ng mga dahilan para mangikil ng pera mula sa kanya. Siya ay may walang sawang gana. Matapos kunin ang lahat ng pera, iniwan din siya nito. Sa edad na 30, nangako siyang magsisimulang muli. Lumipat siya sa susunod na bayan. Ngunit hindi nagtagal, nahulog siya sa isang lalaking mas matanda sa kanya ng 10 taon. Kamakailan lang ay nakipaghiwalay siya at nagkaroon ng anak sa kanya. Muli siyang napinsala ng kanyang kabaitan. Matapos maibigay ang lahat ng kanyang kayamanan, bigla niyang natuklasan na ang lalaking ito ay palihim na nag-asawang muli. Ang pagiging dayin ay nagpagalit sa kanya, at gusto niyang pumunta sa kanyang bahay upang humingi ng paliwanag. Matapos makita ang bisikleta na naiwan sa pintuan, muling lamambat ang kanyang puso. Sa oras na ito, siya ay 33 taong gulang at dumanas ng napakaraming trauma. Nakahanap siya ng trabaho sa isang convenience store. Plano niyang hindi na muling umibig. Ngunit may nakilala akong isa pang lalaki na nagsasabing isa siyang novelista. Mukhang hindi na niya ito niloko sa pagkakataong ito. Ang isang maliit, mapayapang buhay ay lumilipas araw-araw. Ngunit maliban sa paghiram ng pera para makabili ng mga libro, hindi pa siya nagsulat ng nobela nitong mga nakaraang taon. Tila mahal na mahal niya ang lalaking ito, palaging sinusuportahan sa perang kinikita niya. Tiyak na pinaglalaroan ng tadhana ang mga tao. Biglang isang araw umalis siya. Hindi siya pumayag at isinakay ang kanyang anak na babae sa isang tren patungo sa Hilaga, sa kalaunan ay nakarating sa isang bayan. Pinuntahan niya ang bawat bahay para itanong kung nasaan ang lalaking iyon ngunit hindi pa rin niya ito mahanap. Siya ay 35 taong gulang, marahil siya ay pagod. Sa pagkakataong ito ay nagpasya siyang hindi na pumunta at manirahan sa daungang ito. Kahit na siya ay pinahirapan at may galos sa buhay, hindi pa rin niya binitawan ang pagnanais na maging maganda. Panatilihin pa rin niya ang nakangiti niyang mukha hihihaha. Ang kanyang anak na babae ay kanya ang lahat. Sa takot na siya ay makatulog ng labis at mahuli ang kanyang anak sa paaralan, nagtakda siya ng 12 ng mga alarma sa bahay. Binibigyan niya ng almusal ang kanyang anak tuwing umaga, pagkatapos ay pumunta sa barbecue restaurant para magtrabaho. Dahil sa kanyang pagiging masayahin at mapagpatuloy, minahal siya ng lahat sa bayan. Ngunit palaging nararamdaman ng anak na babae na may mali. Sa hitsura at hubog ng katawan, hindi sila magkatulad ng kanyang ina. Gusto niyang sabihin sa matalik niyang kaibigan na si Maria. Pero nang umabot sa labi ko ang mga salita, hindi ko alam kung ano ang sasabihin ko. Pagkatapos ng paaralan, pumunta ang batang babae sa tindahan ng karne kung saan nagtatrabaho ang kanyang ina. Ang manager ng tindahan ay masigasig na kumuha ng isang plato ng fried noodles bilang isang treat. Dahil maganda siya, iniisip ng lahat na napakaswerte niya sa pagkakaroon ng ganoong anak na babae. Hindi man lang siya magalang, sinasabi lang na ang kagandahan ng kanyang anak ay dahil sa kanyang genetics. Sanay na ang dalaga sa pagkatao ng kanyang ina. Ganyan lang siya. Nang purihin ng cast ng kanyang anak, tuwang-tuwa siya dahil pinakamamahal niya ito. Kahit nakakapagod ang trabaho araw-araw at wala siyang oras maglaba, maglalaba pa rin siya ng damit ng kanyang mga anak. Sa pagtingin sa kanyang ina, ang batang babae ay nakaramdam ng labis na kalungkutan. Ang tanging magagawa niya ay gumawa ng isang mangkok ng spaghetti bolognese. Dahil ito ay isang simpleng ulam at hindi tumatagal ng maraming oras. Tuwing naamoy niya ang mabangong karne, bumangon siya at kumakain ng isang piraso. Napakasarap. Dahil ito ay isang ulam na niluto ng isang babae. Kahit na siya ay mahirap, mayroon pa rin siyang sapat na mga scrap ng karne.
Ang pagkain kasama ang kanyang anak na babae ay ang kanyang pinakamasayang bagay. Pero parang hindi iyon iniisip ng dalaga. Dahil napakaliit ng bayan, magkakilala ang lahat. Ang nakaraan ng kabataan ng ina ng bawat isa ay kilala sa mahabang panahon. Sa tuwing lumalabas siya kasama ang kanyang ina, napakahiyang nararamdaman niya. Sa pagkakataong ito sa bus, nakilala ni Kakuko ang lalaking nagustuhan niya. Walang kamalay-malay na umiwas ang dalaga sa gilid. Hindi naman sa nasusuklan siya sa kanyang ina ngunit natatakot siyang gumawa ng isang bagay na masigasig. Gusto niyang mag-iwan ng magandang impresyon sa batang iyon. Bumaba sila ng bus at pumunta sa aquarium. Kung saan niya gustong pumunta. Sa hindi inaasahang pagkakataon, bigla silang kinausap ng konduktor. Walang bisita ngayon, nag-book na ng kwarto ang mga babae. Napakahusay. Siya ay masaya. Ibig sabihin kaya niyang manatili sa kanyang anak na mag-isa. Buong araw siyang naglalaro sa aquarium. Ang kanyang hitsura ay nagpapahiya sa mga babae. Kailan ba titigil si nanay sa sobrang saya? Hindi alam ni Kakuko. Kamakailan lang, sikat na sikat ang mga basketball girls sa school, na uso ang babaeng parehong matangkad at payat. Nais ni Maria na maging mag-asawa kasama niya, ngunit sa tuwing ang pangulo ng klase ay isang hakbang na mas mabilis. Dahil dito, labis siyang nalungkot. Pagkatapos ng klase, patuloy na pinapayuhan ni Maya si Kakuko na makipagpares sa kanya sa susunod. Ngunit muling nagsalita si Kakuko. Ang maglaro lang ng football ay ayos na sa sinuman. Si Maria ay tila hindi masyadong masaya ngunit hindi na nagsalita pa. Kinabukasan, pinuntahan ni Maria si Kakuko at inanyayahan siyang pumunta sa kanyang bahay upang maglaro. Kasama rin ang iba pang miyembro ng basketball team. Naintindihan naman agad ng dalaga ang ibig sabihin. Ito ay paghahati ng mga paksayon sa klase, na gustong ihiwalay ang pangulo ng klase. Ginagawang hindi nagagawa ng pangulo ng klase na makipagtulungan sa sinuman. Siya ay natatakot sa gulo at hindi nais na hatiin ang mga paksayon. Pero ayaw niyang masaktan si Maria at mahulog sa alang-inang sitwasyon. Matapos malaman ng ina ang problema ng kanyang anak, nagsalita siya sa malayo. Bagamat siya ay pabaya, marami siyang alam na malinaw, kung alin ang tama at kung alin ang mali. Palagi niyang pinapaaral ang kanyang mga anak kahit hindi sinasadya. Sa huli, tinawagan ni Kakuko si Maya para tanggihan ang imbitasyon. Bagamat may kaunting panghihinayang sa aking puso, ngayon ay gumana ang pakiramdam ng aking buong pagkatao. Ngunit sa mga sumunod na araw, hindi na bumalik si Maria kasama si Kakuko. Palihim pa nga itong pinagsasabihan ng masama tungkol sa kanya nang dumaan ito. Sa wakas ay hinati ni Maria ang klase sa dalawang grupo. Ngunit hindi matitinag ng kanyang plano ang kanyang posisyon bilang class president. Sa kabaligtaran, gusto mo pa ring paglaruan si Kakuko na may mainit na personalidad. Ang pagdiriwang ng templo ngayon ay kapana-panabik. Ang batang babae at ang kanyang mga kaibigan ay kumain ng merienda, kumuha ng litrato ng magkasama, at masayang naglaro. Umakyat ang mga tao sa tulay para makita ang night view. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nakasalubong niya si Maria na mag-isa. Marahil siya ay masyadong malakas, o marahil ang lahat ay nag-iisip na si Maria ay nagbabalak. Si Maria ay ibinukod ng buong klase. Ngayong araw ay napakalungkot. Ang batang babae ay gustong umakyat at may sasabihin, ngunit lumingon at nakita ang kanyang ina. Ang masigasig na ina ay nagpapagaan sa dalaga. Sa kabutihang palad, naiintindihan mo ang kanyang pagkatao at matagal nang tumigil sa paghahanap ng kakaiba. Ngayon ay uminom siya ng higit sa 2 baso. Nakipag-chat siya sa grill chef. Parang mai-inlove na naman ako. Inakala lang ng batang babae na naglalaro ang kanyang ina kaya hindi niya ito pinigilan. Basta masaya ang nanay niya, wala na siyang pakialam sa pag-alis niya. Pagkatapos ng gabing iyon, ayaw pa rin kausapin ng mga kaklase niya si Maria. Hindi nakatiis ang dalaga. Dahil mabait siyang tao, sa wakas ay nagkusa siyang hanapin si Maria at naging kaibigan niya ito. Sobrang nakaka-touch, umiiyak ng husto. Taos-puso siyang humihingi ng tawad sa sanggol. Malapit nang magaganap ang sports festival. Si Nakiko ay naghahanda ng maraming rice balls, at mayroon ding 2 malalaking bahagi. Dahil dito, kakaiba ang pakiramdam ni Kakuko. Masyadong malaki ang rice balls ni nanay. Hindi lang sa dami kundi pati sa magnitude. Napakagulo. Masayang-masaya ang kanyang ekspresyon, at tumaba na rin siya.
Kinagabihan, aksidenteng nakita ng batang babae ang kanyang ina na may tinatawagan at nakikipag-chat buong gabi. Akala niya ang kanyang ina ay nakikipag-chat sa butcher noong araw na iyon kaya hindi na siya masyadong nagtanong. Ito ang araw ng sports festival. Dinala niya ang lahat mula sa barbecue restaurant para pasayahin siya. Sa panahon ng kompetisyon, pakiramdam niya ay may lihim na kumukuha ng video sa kanya. Akala ko empleyado ako ng barbecue shop kaya hindi ko na masyadong inisip. Ngunit ilang sandali pa, nahuli muli si Kakuko, ngunit sa pagkakataong ito ay walang tao sa likuran niya. Noong lunch break, binuksan niya ang kanyang lunchbox, pagkatapos ay nahihiyang kumuha ng 2 dakot. Dahil sa kawalang tatag ng kanyang ina, napagtanto niya na may mali. Ibigay mo sa kataypan mo. Hulaan ng dalaga. Oras na para sa isang interactive na pagtatanghal sa pagitan ng mga magulang at mga anak. Siya lang ang kamag-anak ng dalaga kaya kailangan niyang makilahok. Siya ay parehong medyo nasa sabik at medyo kinakabahan, bago pa man ang tunog ng maraming putok ng baril. Opisyal na magsisimula ang kompetisyon. Nagtrabaho siya ng husto at sinubukan ng kanyang makakaya upang makakuha ng ranggo para sa kanyang anak. Pero sa huli ang chubby kong katawan lang ang makakahuli. Ngunit ang kanyang nababanat na espiritu ng pakikipaglaban ay nakaantig sa hindi mabilang na mga tao na naroroon. Pagkatapos ng insidenteng ito, mas sumikat siya sa bayan. Pakiramdam niya, kung masyadong sikat ang isang tao, siya ay masisira. Ngunit sinabi niya na ngayong gabi ay nais ng manager ng tindahan na anyayahan ang lahat na kumain ng beef tendon. Ito ang paboritong kainin ni Kakuko. Medyo kumain ang dalaga, ngunit sa gabi, bigla siyang nakaramdam ng sobrang sakit sa kanyang tiyan. Naisip niya na kung malaman ito ng manager ng tindahan, iisipin niyang hindi sariwa ang kanyang karne ng baka. Kaya makonsensya ang may-ari ng tindahan. Kaya hindi na siya nagpunta sa ospital at nagdusa mag-isa. Sa pagharap sa pagtatanong ng kanyang ina ay nagkunwaring tensyonado pa rin ang dalaga. Sa wakas, hindi na niya nakayanan at nakoma. Natakot si Nakiko at dinala ang kanyang anak sa ospital. Binuksan niya ang isang sobre na mata. Sa pagharap sa pagtatanong ng kanyang ina ay nagkunwaring tensyonado pa rin ang dalaga. Sa wakas, hindi na niya nakayanan at nakoma. Natakot si Nakiko at dinala ang kanyang anak sa ospital. Binuksan niya ang isang sobre na matagal nang nag-iipon ng alikabok. Sa loob ay isang bungkos ng mga ipon. Ipinagkatiwala niya ang lahat ng gawain sa nurse at nanalangin na mailigtas niya ang mga tao. Pero sabi ng nurse kailangan muna niyang magparehistro. Sa kabutihang palad, ang maliit na batang babae ay nagkaroon lamang ng appendicitis. Maya-maya ay nagising ang dalaga. Lubos niyang sinisisi ang sarili, patuloy na pinapagalitan ang sarili. She said at saka muling umiyak. Napakasakit ng kanyang puso para sa kanyang anak. Nang makitang nag-aalala ang kanyang ina, sa wakas ay tinanong niya ang kanyang ina. Nay, hindi naman ikaw ang nanay ko, di ba? Actually, nung 4 yung nanay ko, di ba? Actually, nung 4 years old ako, na-realize ko na. May nakita akong litrato dati. Iyan ang nanay mo, di ba? Nang makitang hindi na niya ito may tatago, kailangan niyang sabihin ito. Naoko pala ang pangalan ng tunay na ina ng babae. 10 taon na ang nakalilipas, magkasama silang nagtrabaho sa isang bar. Siya ay isang prangka na tao at handang tumulong sa iba, kaya lumipat ang dalawa ng magkasama. Naging matalik silang magkaibigan, sabay na kumakain at nag-uusap. Dahil sa mga dahilan sa trabaho, siya ay na-diagnose na may pagkabaob ng ospital. Ibig sabihin hindi ka magkakaanak. Noong panahong iyon, niloloko siya ng mga lalaking tulad ni Nakiko, araw-araw na nagtatrabaho para kumita ng pera at mabayaran ang kanyang utang. Pagkaraan ng mahabang panahon, sa wakas ay nabayaran ang utang, marahil sa pagpapala ng Diyos. Sa wakas ay nabayaran ang utang, marahil sa pagpapala ng Diyos. Ngunit hindi sinasadyang natuklasan niyang buntis siya. Siya mismo ay hindi masyadong nasa sabik, ngunit si Nakiko ay tuwang-tuwa kaya napaluha siya. Mula noong araw na iyon, tila siya ay naging isang malakas na babae. Kumuha siya ng hindi mabilang na mga part-time na trabaho. Magtrabaho bilang salesperson ng supermarket sa araw at magtrabaho sa isang restaurant sa gabi. Kung nagtatrabaho siya ng part-time sa katapusan ng linggo, papasok siya sa trabaho araw-araw. Wala siyang ibang pagpipilian. Inaasahan ng nakatatandang kapatid na babae na ang kanyang kaibigan ay magkaroon ng isang mas mahusay na buhay, upang ang kanyang anak ay magkaroon ng isang mas mahusay na buhay pagkatapos ng kapanganakan.
Tungkol naman kay Naoko, huminto siya sa kanyang trabaho at nagpahinga sa bahay para asikasuhin ang kanyang pagbubuntis. Kaya lang, lumipas ang 9 na buwan, sa wakas ay nanganak siyang isang bata, na pinangalan ng Kakuko. Ang ibig sabihin ng pangalan ay walang hanggang kagalakan. Ngunit ang saya ay hindi nagtagal, marahil sa oras na iyon ay naisip niya na siya ay hindi pagulang o hindi katanggap-tanggap. Noong 1 month old na ang babae, umalis siya, nag-iwan ng sulat. Sa loob ay isang sulat at lahat ng ipon at ibinigay sa kanya ang dalaga. Mula noon, tinuturing niyang anak si Kakuko, nagpalaki at nag-aalaga sa kanyang pang-araw-araw na buhay hanggang ngayon. Alam ng batang babae ang katotohanan at labis siyang naantig. Malaki ang pasasalamat ng dalaga sa kabutihang loob ni Nakiko sa pagpapalaki sa kanya. Sinabi rin niya na kung gusto mong umibig, huwag kang magpapalusot at tawagan ang iyong kasintahan sa kalagitnaan ng gabi. Sinusuportahan ng dalaga ang lahat ng desisyon ng kanyang ina. Ngunit sinabi niya na ito ay ang tawag sa telepono ng kanyang biolohikal na ina. Inatawag sa telepono ng kanyang biolohikal na ina. Inatake ako. Pero, gusto niya talaga si Kakuko. Si Naoko ay may asawa at sinasabing nanganak ng isang bata. Kanina pa pala siya nagpakasal, at isa na ring ina. Siguro malaki na siya. Bigla niyang naramdaman na ang pag-abandona kay Kakuko sa taong iyon ay isang pagkakamali. Kaya, pinuntahan niya si Nakiko sa pag-asang mabawi ang kustodiya ng kanyang anak. Lihim na kinuha ni Nuoki ang larawan ng batang babae sa pagdiriwang ng palakasan bilang kanyang biolohikal na ina. Binigyan din siya ng inihandang kanin. Ang pagpapalaki ng isang bata sa loob ng higit sa 10 taon, sinasabing ito ay babalik, na mahirap tanggapin ng sinuman. Ngunit sa harap niya, laging maganda ang sinasabi ni Nakiko tungkol sa kanyang biolohikal na ina. Sinabi niya na wala siyang ibang pagpipilian sa taong iyon, palaging sinusubukang ipagtanggol si Naoko. Aging maganda ang sinasabi ni Nakiko tungkol sa kanyang biolohikal na ina. Sinabi niya na wala siyang ibang pagpipilian sa taong iyon, palaging sinusubukang ipagtanggol si Naoko. Kahit na mahirap tanggapin, tanungin mo pa rin ang opinyon ng iyong anak sa lahat. As long as she chooses to live with whoever she wants, walang problema. Naantig ang dalaga. Saglit na huminto, muling nagkwento ang dalaga tungkol sa kanyang mga alaala. Noon, siya ay isang maliit na batang babae, na kumakapit sa kanyang ina araw-araw. At pinakagustong sabihin kay nanay, mahal kita. Puno ng luha ang mga mata ni Nakiko. Ngunit ang mga taon ng pagsisikap, ang mga taon ng paghihirap, lahat ay katumbas ng halaga. Sa huli, pinili niyang makasama si Nakiko. Dahil siya lang ang ina sa mundong ito. Nasaktan man ako at nabugbog, the moment na naging ina ako ay ganyan ang kasabihan. Kanyang ina araw-araw. At pinakagustong sabihin kay nanay, mahal kita. Puno ng luha ang mga mata ni Nakiko. Ngunit ang mga taon ng pagsisikap, ang mga taon ng paghihirap, lahat ay katumbas ng halaga. Sa huli, pinili niyang makasama si Nakiko. Dahil siya lang ang ina sa mundong ito. Nasaktan man ako at nabugbog, the moment na naging ina ako ay ganyan ang kasabihan. Ang mahinang babae ay isang malakas na ina. Please like and follow para mapanood ang susunod na video. Iko. Ngunit ang mga taon ng pagsisikap, ang mga taon ng paghihirap, lahat ay katumbas ng halaga. Sa huli, pinili niyang makasama si Nakiko. Dahil siya lang ang ina sa mundong ito. Nasaktan man ako at nabugbog, the moment na naging ina ako ay ganyan ang kasabihan. Ang mahinang babae ay isang malakas na ina. Please like and follow para mapanood ang susunod na video. Can follow para mapanood ang susunod na video. Please like and follow para mapanood ang susunod na video.